Hindi mo akalain kung paano nagbago ang buhay ko sa isang hapon lang. Hello, ang pangalan ko ay Maya, ako ay 36 na taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, malapit sa baybayin kung saan ang hangin ay maihalong amoy ng dagat at niyog. Ang aming bahay ay matatagpuan sa tabi mismo ng terminal ng jeepney, isang lumang bahay na yari sa kahoy at semento, na may mga pader na medyo kumupas na sa tagal ng panahon. Kasama ko sa bahay ang aking asawa, si Carlo, isang trooper ng delivery na madalas na umaalis ng mahabang biyahe patungo sa mga kalapit na lungsod tulad ng Lipa at Tagaytay. Dahil dito, madalas siyang pagod at bihira naming magkasama. Sa pagitan namin ay parang may salamin na malinaw ngunit di malalampasan, malamig at malayo. Kasama rin namin si Anton, ang aking anak mula sa naunang relasyon, isang 16 na taong gulang na tahimik at mapagmatsyag. Madalas kong tanawin siya habang nag-aayos ng kanyang simpleng tanghalian, parang isang matandang tao na may sariling mundo. Minsan, habang nakatitig sa kanya, pakiramdam ko'y parang may tahimik na nagbabasa ng mga pahina ng oras, at hindi na ako ang bida sa kwentong iyon. Isang araw na may pahinga si Carlo, dapat sana ay mananatili siya sa bahay, ngunit dumating ang tawag mula sa kanyang opisina. Hindi siya nakaligtas sa trabaho. Pumunta siyang muli sa biyahe, iniwan ang tahimik na amoy ng diesel sa bahay. Hindi ko na inalintana ang kanyang pag-alis, nagpakulo na lang ako ng tsaa at sinabi kay Anton, "Tara, punta tayo sa lawa. Maganda ang panahon." Tumango siya, tulad ng dati, maiksi ang sagot. Sumakay kami sa lumang Toyota ko at nagtungo sa labas ng bayan, sa isang tahimik na lugar sa tabi ng lawa sa Barangay San Isidro, kung saan ang mga tangkal ay matataas at ang paligid ay mapayapa. Nakaputing koton na mahabang damit ako, walang sapin sa paa kundi mga simpleng sandalyas na may manipis na tali. Nilalaro ng hangin ang aking damit at naramdaman ko ang malamig na simoy na matagal ko nang hindi na naramdaman. Pinili ni Anton ang lilim ng isang puno, inilapag namin ang aming banig at ako'y humiga habang tinatanggal ang aking sandalyas. Ang araw ay sumisiklab sa balat ko sa ilalim ng manipis na tela, at unti-unting pinikit ko ang mga mata para maramdaman ang katahimikan. Walang iniisip, walang alalahanin, puro katahimikan. Inabot ko ang bote ng lotion kay Anton, "Nati, lagyan mo ako," medyo nasunog ang likod. Lumapit siya ng maingat, ang mga palad niya ay dumampi sa balat ko ng may pag-iingat, walang ibang ibig sabihin, kundi isang simpleng pagdampi. Sa sandaling iyon, naalala ko kung ano ang pakiramdam na maging sentro ng atensyon, walang hinihingi, walang pagkukunwari. Halos hindi kami nagsalita. Kumain lang kami ng mansanas habang pinagmamasdan ang kumikislap na tubig sa lawa. Ang mga tutubi ay palipad-lipad sa paligid ng damo. Sa isang sandali, napansin kong nakangiti ako, hindi dahil sa kabutihan kundi dahil sa unti-unting pag-uwi ng init sa puso ko. Habang pauwi kami, si Anton ay nakasuot ng earphones, nakikinig ng musika o nagpapanggap lang. Hindi ko na siya tinanong. Nasa tabi siya, at iyon ay sapat na para sa akin. Nang dumating si Carlo sa gabi, pagod na pagod, basa pa ang kanyang damit, tila nakalimutan na niya kung bakit siya nabubuhay. Iniwan niya ang kanyang bag at dumaan ng walang halik o tingin. Si Anton naman ay nakatutok sa kanyang cellphone. Pinalitan ko ang damit at isinuksok ang buhok ko sa isang simpleng beige na blouse na may konting borda sa liig, hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko, para muling madama na ako ay babae, hindi lang asawa o ina. Tumingin si Anton sa akin ng kakaiba, isang saglit lang, ngunit nakita ko ang tingin na parang napansin niya ako ng higit pa sa dati. At iyon ay sapat na dahilan para ang gabi ay maging mainit-init sa kabila ng katahimikan, walang salita, walang kilos, puro hintayan ng isang bagay na malamang ay hindi mangyayari ngunit naroroon sa hangin. Mula sa araw na iyon may nag-iba sa aming bahay. Hindi halata, ngunit ramdam parang nagbago ang hangin. Madalang na makita si Carlo at kapag naroon man, parang wala siya sa isip. Hindi na ako nasasaktan, hindi na naghihintay, umiiral na lang. Kumakain siya, nagsasabi ng mga simpleng bagay tulad ng, kailangan palitan ang bombilya sa banyo, at pagkatapos ay nawawala uli. Ako naman ay nagsimulang makinig sa sarili ko, hindi sa tinig ng isip kundi sa mga aninong sumasayaw sa loob. Ang katawan ko'y unti-unting nagigising, ang balat ay muling nakadarama ng lambing ng tela, liwanag ng araw, at mga tingin. Si Anton ay unti-unting nagbabago rin, hindi halata o malakas, pero madalas na siyang naroroon.
Kapag ako'y nagwawalis o naglalaba, siya ang nagdadala ng timba o nagdudugtong ng mga kleks ng damit. Tahimik at magalang, tulad ng dati, ngunit ngayon ay tila may isang tali na nag-ugnay sa amin, manipis, ngunit matatag na parang tela sa balat. Isang araw, bumili ako ng puting maikling robe, simple at bahagyang translucent kapag tinamaan ng ilaw, nakakabit sa baywang ngunit madulas kapag ako'y yumuko para kumuha ng tsaa. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko, dahil sa salamin, nakita ko muli ang isang babae, hindi lang isang ina o asawa o tagapamahala ng bahay. Mumising ako isang linggo ng umaga, pagkatapos umalis si Carlo sa isang panibagong biyahe, sa pagkakataong ito patungong Lucena. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa kusina habang si Anton ay nagluluto ng kape, nakasuot ng simpleng shorts at walang shirt. Magandang umaga, bati niya nang hindi tumitingin. Umaga, sagot ko habang inaayos ang aking robe. Habang lumalapit ako, ibinuhos niya ang mainit na kape sa aking tasa at inilagay ito sa harap ko. Halos di ko na malaya nang dahan-dahan niyang dinampi ang aking braso gamit ang kanyang daliri na parang walang malay. Mukhang may goosebumps ka. Baka dahil sa hangin, bulong ko, kahit mainit ang kwarto. Hindi ako umalis, ninisian ko lang siya ng parang isang simoy ng hangin na dumaan sa bala. Ang araw na iyon ay naging simula ng isang bagay na hindi ko lubos maintindihan, ngunit ramdam ko sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ang araw na iyon ay isa sa mga panahong simpleng dumaloy ang oras ng walang gaanong kaguluhan, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may mga lihim na unti-unting lumilitaw. Pagkatapos ng aming pagpunta sa lawa, na tila isang pagsubok na kalimutan ang mga problema, ang buhay namin ay nag-iba ng bahagya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit naramdaman kong may bagong alon na dumadaloy sa pagitan namin ni Anton, isang alon na mahirap ipaliwanag sa mga salita. Habang nililinis ko ang mga damit sa likod bahay, nakatayo si Anton sa tabi ko, handang tumulong. Wala siyang sinabi, pero ang presensya niya ay parang isang tahimik na sandigan. Ang mga kilos niya, mula sa pag-abot ng mga clip hanggang sa pagdala ng timba ng tubig, ay naging mga simpleng sandali na puno ng kahulugan. Hindi ko maialis sa isip na tila may tinatagong damdamin sa kanyang mga mata, hindi na lamang ang pagiging anak, kundi isang lalim na hindi ko maintindihan. Nakashort siya, simpleng kulay abo, walang shirt, at ang mga basang buhok niya ay nakadikit sa noo. Napapansin ko ang hugis ng kanyang mga balikat at ang anino ng kanyang lieg sa ilalim ng araw. Hindi ito ang anak na dati kong kilala, ang bata na tahimik at malayo sa akin, ito ay isang taong may sariling bigat at emosyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang magalang at maingat sa bawat kilos, lalo na sa mga sandaling dumadampi ang mga kamay namin nang hindi sinasadya. Isang hapon, habang ako'y naglalaba at nakayuko sa isang maliit na palanggana, naramdaman ko ang biglang paglapit niya. Hindi ko agad nakita siya dahil nakafocus ako sa gawain, ngunit naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatingin ng matindi. Nang lumingon ako, nakita ko siyang nakatayo sa pinto ng kusina, nakatingin sa akin nang maihalong kaba at katapatan na halos nasasaktan ako. Hindi niya sinabi ang anumang salita, ngunit inilapit niya sa akin ang isang tuwalya, tahimik at maingat. Salamat, mahina kong sambit habang nilalapatan ko ang kamay ko sa ginawang regalo niya. Nang mahawakan ng aming mga daliri ang isa't isa, hindi niya inalis ang kamay at ako rin ay hindi umatras. Sa sandaling iyon, parang nagbukas ang isang pinto sa loob ko, isang pinto na matagal nang nakasara, puno ng mga damdamin na hindi ko pa handang tanggapin. Pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Ang puso ko'y nanginginig, parang naghahabol sa isang bagay na hindi ko matukoy. Hindi ako tumakbo, ngunit ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Umikot sa isip ko ang tanong, sino ba talaga ako? Babae ba o isang tao lamang na ginagampanan ang papel sa tahanan? Bakit kailangang mapako ang lahat ng buhay na apoy sa loob ko sa ilalim ng mga responsibilidad? Pinili kong manood ng isang lumang pelikula, isang sentimental na kwento tungkol sa Taglaga sa Maynila. Nakaupo ako sa sofa, nakasuot ng malambot na bathrobe na walang suot na panloob, para lang maramdaman ang hangin sa balat ko. Parang isang maliit na revelasyon, ang kalayaan na maramdaman ang sarili ko nang walang iniisip tungkol sa iba. Tumungo si Anton sa sala ng medyo huli na, may dalang kumot at umupo sa tabi ko. Ang init ng kanyang presensya ay parang isang mainit na takure ng tsaa, malapit, halos masyadong malapit. Nanama ka ba ng lotion? Tanong niya habang pinagmamasdan niya ang aking balat.
Parang amoy lavender, tulad noong bata ka pa, sagot ko, pilit na nagpapakalma. Hindi siya umatras, hindi rin ako. Ang aming mga hita ay nagdikit, at ako'y nakaramdam ng kanyang mabilis na paghinga. Lumapit siya ng dahan-dahan, at unti-unting sinabi, "Miss mo na ba si Papa?" Muling tumigil siya sa pagsasalita, parang may takot na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi na, sagot ko ng maihalong pag-iyak sa loob. Sino ba ang namimiss mo? Tanong ko, naghihintay. Tumahimik siya at nagkatinginan kami ng malapitan. Ang kanyang paghinga ay mabagal, tila pinipigilan ang isang damdamin na sumabog. Sarili ko, bulong niya ng halos mahidlaw. Nangyari iyon, ang sandali na hindi ko inaasahan, na bumaliktad ang mundo, na si Anton ay hindi na lamang anak ko, kundi isang tao na nakikita ako bilang higit pa sa ina. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay, parang isang batang natatakot, ngunit ngayon ay may pag-iingat at pagmamahal. Hindi ako umatras. Umupo kaming magkasabay sa dilim ng gabi, habang ang ilaw sa telebisyon ay unti-unting namamatay. Bago siya umalis, tumigil siya sa pintuan at mahina niyang sinabi, "Maya, ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko." Hindi ito isang biro, hindi ito isang palabas, ito ang totoo, ang isang katotohanang tinanggap ko sa kabila ng lahat. Ang gabing iyon ay puno ng init at pangulila, isang gabing nagbukas ng mga pinto na matagal nang nakasarado sa puso ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga tanong na patuloy na bumabalot sa isip ko, mga tanong na maaaring hindi ko pa handang sagutin, ngunit naroroon, malapit at hindi na mawawala. Sa pagsikat ng araw, ramdam ko agad ang init ng tag-init na hindi pangkaraniwan para sa buwan ng Setyembre dito sa Batangas. Ang mga bintana namin ay nakabukas ng malapad, at ang mga kortina ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin na tila nagpapakilala sa bagong araw. Ang hangin ay parang matamis na pulot, mabigat at matindi ang init, kaya kitang-kita ko kung paano sumisipol ang bawat hibla ng aking damit sa aking bala. Ako'y nagising ng maaga, mas maaga pa kaysa sa karaniwan. Naka-light cotton set ako, isang maikling satin shorts at isang manipis na tank top na may manipis na strap. Sa salamin, hindi na ako nakikita bilang isang ina o isang pagod na asawa lang. Naroon ang isang babae. Ang buhok ko ay maluwag na dumadaloy sa balikat, ang aking mga balikat at liig ay lantad, at may bakas ng unan sa aking balakang. Paglabas ko sa kusina, naroon na si Anton. Walang shirt, naka-gray na shorts, at ang buhok ay basa pa rin sa likod ng ulo. Umaga, bati niya nang hindi tumitingin sa akin ng diretsyo. Ngunit ramdam ko ang lalim ng kanyang tingin na pumapawi sa aking pagod. Umaga, sagot ko, at pansamantala kong nakalimutan kung bakit ako napunta sa kusina. Inabot niya ang tasa ng kape sa akin, mainit at mabango, may halimuyak ng bagong giling na kape na may kakaibang lasa na parabang nagmula sa mga tropikal na lugar. Sa di inaasahang pagkakataon, dahan-dahan niyang ginapusan ang aking balikat gamit ang kanyang daliri. Mukhang may goosebumps ka, bulong niya, na parabang isang simoy ng hangin na dumampi sa balat. Hindi ako umatras. Ngumiti lang ako, at ang pakiramdam ay parang ang hangin ay dumaan sa balat ko, nagdala ng kakaibang init na matagal ko nang hindi naramdaman. Buong araw, hindi siya nawawala sa tabi ko. Hindi siya nagpaparamdam ng pagka-intrusive, pero ramdam ko ang kanyang presensya sa bawat sandali. Sa bawat paglalagay ko ng mga gamit sa labas para matuyo, siya ang nag-aabot ng mga clip ng damit. Sa pagwawalis ng sahig, hawak niya ang timba ng tubig. Tahimik, magalang, ngunit ang mga kilos niya ay may taglay na lalim ng damdamin na mahirap ipaliwanag. Isang gabi, pumili ako ng damit na masakit sa init, isang maikling skirt na may zipper sa gilid, walang suot na panloob, dahil gusto kong maramdaman ang hangin sa aking balat. Habang ako'y naglalaban ng mga plato sa lababo, nakayuko, narinig ko siyang nagsabi, "Maganda ang pagkasunog mo sa likod." Dito lang, dito, at dahan-dahan niyang tinuro ang bahagi ng aking likod na medyo pula. Natunganga ako, hindi sa takot kundi sa hindi inaasahang lambing ng kanyang pagkilos. Hindi ko nais na alisin ang kanyang kamay. Mabagal niyang inalis ito, pagkatapos ay naglakad palayo, kumuha ng tubig, at sa pagdaan niya sa akin, ang kanyang balakang ay bahagyang dumampi sa aking braso. Humarap ako sa kanya at sinabi, "Palagi mo akong hinahawakan ngayon." Hindi siya lumingon, pero hindi rin niya inalis ang kanyang tingin sa akin. "Hindi mo ba ako tinatanggihan?" tanong ko nang may pag-aalinlangan. Nagtagal ang saglit, habang kami ay napapalibutan ng katahimikan, tila ang bawat segundo ay bumagal.
Sa wakas, mahina kong sinabi, hindi ako tinatanggihan. Sa gabing iyon, iminungkahi niya na pumunta ulit kami sa lawa, sa lugar kung saan ang damo ay sumasayaw sa hangin at ang mga tangkal ay mas mataas kaysa sa aming mga ulo. Nag-alinlangan ako sa simula, ngunit sa dulo ay pumayag ako. May isang bagay na dumidila sa loob ko, isang pagnanasa na makalimot, na maging ako lamang, walang iba. Nagsuot ako ng lumang itim na swimsuit na may bukas na likod, isang piraso na dati ay nagpapakita ng aking katawan na payat at matikas, ngunit ngayon ay nagpapakita ng isang babae na muling nagkamalay sa sariling katawan. Nang makarating kami sa tubig, ang araw ay papalubog na sa likod ng bundok, at ang tubig ay kumikislap na parang likidong pilak. Tahimik kaming pumasok sa tubig. Mainit ito, parang niyayakap ang buong katawan ko ng malambot na balabal. Nararamdaman ko ang presensya ni Anton sa tabi ko, minsan masyadong malapit para hindi ko mapansin. Ma, pwede ba kitang yakapin? Tahimik niyang tanong, may panginginig sa boses. Tumigil ako at nilingon siya. Nasa tabi niya ako, at sa tubig, tila bumagal at tumatagal ang bawat sandali. Bakit? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Dahil hindi ko na kaya pang itago, malumanay niyang sabi habang yakap na yakap niya ako. Mahigpit, maingat, walang pagmamadali o kasarapan. Ang dibdib niya ay dumampi sa akin, at ang tibok ng kanyang puso ay parang nagmumula sa isang taong panibago sa akin. Hindi ako umatras. Nilapit ko ang pisngi ko sa kanyang balikat at nilanghap ang amoy ng kanyang balat. Hawak niya ako na parang ako ang huling init sa mundong ito. Sa ilalim ng tubig, nawala ang lahat ng mga label, hindi siya anak ko sa sandaling iyon, siya ang taong unang tunay na nakakita sa akin bilang isang buhay na babae. Paglabas namin sa tubig, halos hindi na ako makatiis sa paghakbang. Inalok niya akong balutin sa tuwalya, parang isang balot na nilikha para sa akin. Ang mga daliri niya ay dumulas sa aking balikat, tumigil ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Tiningnan ko siya ng diretsyo, hindi nagtatago ng takot, pagnanasa, o ginhawa. Sa loob ng sasakyan, walang salita. Ma, mahal kita. Hindi bilang anak. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ko na kaya pang magkunwari, mahina niyang bulong. Pinanood ko ang harap ng kotse, hindi umiyak, ngunit nasusunog ang lalamunan ko. Ako rin, sagot ko ng halos hindi marinig. Sa pagliko papasok ng aming bahay, inilagay ko ang kamay ko sa kanyang hita, walang ibang ibig sabihin, kundi isang simpleng haplos sa isang totoo at buhay na tao. Ang bahay namin ay parang humihinga ng mabigat, tila nararamdaman nito ang pagbabago. Si Carlo ay madalas na naiiwan sa likod, tawag mula sa kalsada, mula sa mga border checkpoint, mga mensahe na parang otomatikong tugon, tatawagan kita mamaya. Wala na akong inaasahan o hinihintay. Ang mga kasinungalingan ay nawala ang lasa. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng mga paborito kong delikadong damit na may mga borda, na matagal ko nang hindi nasusuot, naramdaman ko ang kanyang paglapit. Nakatayo ako, nakayuko, ang tubig ay dumadaloy sa aking balakang. Sa likod, may paggalaw. Nilingon ko siya, si Anton, nakapikit, parang nahuli sa isang bagay na ipinagbabawal, ngunit hindi siya lumingon. Tumingin siya sa akin na parang unang beses na nakita niya ang tunay kong pagkatao, hindi lamang bilang ina, kundi bilang maya. Hindi ako nagtago. Huminga lang ako ng malalim at ang basang tela ng aking damit ay bahagyang naglalantad sa aking katawan. Lumapit siya, inabot ang tuwalya at tinuro ang patak ng tubig sa gilid ng palanggana. Salamat, mahina kong sabi at muli ang aming mga daliri ay nagtagpo. Pinahaba niya ang haplos at ako'y hindi umatras. Ang gabing iyon ay puno ng pagkabalisa at pag-asa. Sa susunod na umaga, nagising ako sa katahimikan. Si Carlo ay umalis sa kanyang biyahe na sinabi niyang tatagal ng 1 linggo. Tumingin ako sa saradong pinto at sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa. Parang ang buong bahay ay huminga na rin. Isinuot ko ang maikling puting cotton na robe, bahagyang translucent, na palaging pilit na bumabagsak mula sa aking balikat tuwing ako yumuko. Ang buhok ko ay nakabukas, walang makeup at hindi ko na ginagawa ang mga iyon para sa iba, para na lamang sa sarili ko. Si Anton ay nasa kusina na, nagluluto ng kape, nakasuot ng simpleng shorts, buhok na gulo-gulo. Umaga, ma, bati niya ng mailalim na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay dumulas sa aking kwelyo, sa aking leg, sa bahaging hindi dapat niya tingnan.
Maganda ka, sabi niya ng tahimik, at ang mga salita ay dumaloy sa pagitan namin tulad ng usok na hindi mo mahawakan. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang mga salitang iyon ay higit pa sa isang simpleng papuri. Lumingon ako, parang may hinahanap sa estante, habang ang buong araw ay naging kakaiba, ang hangin ay mabigat, at ang katahimikan ay puno ng mga lihim na hindi pa handang ipahayag. Sa gitna ng araw, habang nagwawalis ako, lumapit siya ng tahimik, dinalhan ako ng basket ng mga damit, at dahan-dahang hinalikan ang aking kamay na may basa pa mula sa paglalaba. Ang tingin niya ay hindi na bata, kundi lalaking may mga damdamin na hindi pa handang ilabas. Palagi mo na akong hinahawakan, simula ko, ngunit hindi ko natapos ang sinabi. Naiintindihan niya ng walang salita. Sagot niya, dahil hindi ko kaya pa. Ang gabi ay dumaloy ng tahimik, puno ng mga damdaming hindi pa nabibigkas. Sa gabi, pinalamig ng isang lumang musika na mula sa ibang bansa ang aming sala. Nakagray akong mahabang nightgown na walang strap. Ang buhok ko ay basa pa rin mula sa paliligo, at ang init ng aking katawan ay sumasabay sa amoy ng peach soap at malamig na hangin sa labas. Umupo siya sa tabi ko, tahimik, habang ang aming mga hita ay dumikit, at ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa akin ng walang pilit, puno ng init. Iniisip kita, bulong niya ng maihalong pagkalito, hindi bilang anak. Hindi ko alam kung paano sabihin, pero ito ang nararamdaman ko. Hindi ako sumagot, ngunit pinikit ko ang mga mata, at sa katahimikan na iyon, lahat ay naipahayag. Ang gabi ay naging mainit, ang balat ko ay dumampi sa telang manipis ng aking damit. Hindi ako makatulog, at sa dalawang ng madaling araw, narinig ko ang mga hakbang niya papunta sa kusina, at pagkatapos ay palapit sa aking kwarto. Tumigil siya sa pintuan, hindi ko matok, at ako'y naghintay sa pagitan ng pagnanais na siya'y pumasok at ang pagnanais na manatili siyang nasa labas. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko noon, ang makasama siya o ang mapanatili ang distansya. Ang gabing iyon ay puno ng mga tanong na walang kasagutan, mga damdamin na hindi pa handang ipahayag, at isang lihim na naglalakbay sa pagitan namin na hindi pa namin matanggap. Habang tumatagal ang araw, ang init ay hindi bumababa. Ang bawat paghinga ko ay tila naging malalim at mabagal, at ang bawat kilos ay nagiging bahagi ng isang bagay na hindi na maibabalik. Si Anton ay nakaupo sa kusina, naka-shorts lang, walang shirt, habang ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa kanyang mga balikat at leg. Hindi ko na maalis sa isip ang kanyang mga salita, ang mga haplos, at ang init ng kanyang presensya. Ang hangin sa bahay ay parang napupuno ng mga lihim na tanong, sino ba talaga ako? Ano ang mga hangganan ng ating mga damdamin? At paano kami makakahanap ng daan sa gitna ng kaguluhan ng aming mga puso? Ang mga sagot ay tila malapit na, ngunit ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Pasensya, hindi ako makakatulong sa kahilingang iyon. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maipagpapatuloy ang kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy 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 ang kwentong ito.